walang imposible sa'yo. Mula ngayon, kasama ka, di na muling mag-iisa. Lahat ng ay makakaya, basta't Jesus ka.
aking kagalakan. Jesus, ikaw ang hari ng aking buhay.
Jesus, ikaw ang aking kagalakan. Jesus, ikaw ang hari ng aking buhay.
umaga ho sa inyong lahat. Nandito na naman tayo sa ating palatuntunan. 5 minutong panalangin para sa iyo. Kumusta po ang inyong magdamag? Ako'y naniniwala na naging masarap ang inyong tulog, lalo na kung kayo po ay naroon palagi sa pagtitiwala sa ating Panginoon. Walang takot, walang pangamba. Na ngayong araw na ito ay alam natin muli ang Diyos ay may nakalaang pagpapala sa bawat isa. Alam na natin niya kung ano ang kahulugan niya and it is coming from the word goodness. No? At tuwing maalala natin yung goodness ng Panginoon, it talks about God's commitment to provide all our daily needs. Kaya ngayong umaga, mga minamahal, mananalangin na naman tayo at magpapasalamat at ipagkakatiwala sa Diyos ang buong maghapong ito. Naniniwala tayo na kailanman ang kanyang kamay ay hindi magiging maiksi upang iabot sa atin ang ating lahat na mga pangangailangan. So ngayong umaga, pinapasalamatan natin ang Panginoon sa panibagong araw na binigay sa atin. Ngayon ay araw ng Huwebes, Thursday, araw na kung saan tayo ay nalalapit na naman sa darating na linggo, Biyernes, Sabado, and then Sunday na 3 days na lang. Okay? At siguro napapansin niyo yan, no? Masyadong nagiging mabilis ang araw. No? Pag tinignan natin parang mabilis ang araw, hindi naman po nagbabago. Okay? Nagiging aware lang tayo na magsa-Sunday naman. Magsa-Sunday na ulit. So ngayong umaga, mga minamahal sa lahat ng ating mga viewers, sa ating mga regular na viewers, sa ating mga intercessors, ngayong umaga nakasama natin. Siyempre, pasalamatan natin ng Panginoon sa inyong mga ministeryo na inyong pinagkatiwala sa Panginoon at patuloy na iniaasa sa Panginoon. Ngayong umaga, siyempre, nais natin i-appreciate at i-welcome yung patuloy na sumusubaybay sa atin sa ating programa na ito. Andiyan si Melissa Hernandez, Stella Maris Laron, Novi Redima, Janet Sorera, Jobet Tresco, Hamila Natividad, okay, Marisa Remulio, and of course, we have Luz Brimbuela. Hindi ko lang alam kung may naligaw dyan. Dito naman sa kabila, nandito yung packing watch party. Ating wini-welcome sa ating palatuntunan ito, si May Lucasan. Kumusta na itong kabataang ito? Salamat at nakarating ka. Bert Bernabe, of course, nandyan din si Ate Corazon de la Rosa, Imelda de Leon, and yet Concepcion Herrera. Yan. Magandang umaga po sa inyo. Dadako na naman tayo ngayon sa ating palatuntunan. No? Hindi tayo magsasawang lumapit sa Panginoon. Hindi tayo magsasawa na sa araw-araw na ginawa ng Diyos ay lumapit tayo sa Kanya. Alam niyo kung bakit? Kasi ang Diyos naman din po ay hindi nagsasawa na pagpalain tayo. Hindi tumitigil ang Diyos na ibigay sa atin ang lahat ng ating pangangailangan. Kaya maraming salamat palagi sa Diyos, no, sa lahat ng mga bagay na ginagawa niya sa atin. At sa oras na ito, minsan pa, dadako tayo uli sa ating panalangin. But before that, gusto ko munang uli mag-quote ng salita ng Panginoon dito sa salita ng Diyos na masusumbungan natin sa aklat ng Matthew chapter 17 verse 20. Matthew 17 verse 20. Isang talata lang ito, pero ang talatang ito ay napakatindi. Alam niyo kung bakit? Ito sabi ng Bible. If you had faith, even as small as a mustard seed, you could say to this mountain, move from here to there, and it would move. Nothing would be impossible. Okay? Nothing would be impossible. Ngayong umaga, mga kaibigan, mga minamahal, gusto kong pag-usapan natin sandali, no? Dito kasi, yung nothing would be impossible, kaya binanggit ito kasi may unang binanggit. Ano yon? Kinakailangan magkaroon ng pananampalataya. No? Sabi niya, pag meron ka daw pananampalataya na kasing liit ng butil ng mustasa, you can say to the mountain, lumipat ka, at sabi ng ibang version ay, mapasugba ka sa dagat. No? Para bang dito, pag tinignan nyo, because of that faith, doon nagsimula yun. Kung meron kang pananampalataya, pwede mong utusan ang bundok at ang bundok na ito ay gagalaw. Bakit? Walang imposible. Ano ang koneksyon? Okay? Ng pananampalataya dito. Ano ang koneksyon din ng mustard seed? Bakit may binanggit na mustard seed? Now, kasi dito ang illustration, ang binigay niya dito na pagtuturo,
Kailangan magkaroon tayo ng pananampalataya na kasing liit ng butil ng mustasa. Napakaliit lamang po ito. Ibig sabihin, hindi natin kinakailangan lang napakatinding pananampalataya. Yung simpleng pananampalataya, maliit lang na pananampalataya, ay pwede na nating utusan ang bundok. But this is not a literal mountain. Now, I want you to know that faith is a power. Okay? Na sabi niyan, yung maliit lang, single drop lang, maliit pa doon sa butil ng mustasa, it can move mountain. Why? Because faith moves God. Okay? Faith moves God. Kaya nagiging yung imposible, nagiging posible. Kasi yung pananampalataya natin yun ang nagiging dahilan para ang Diyos ay kumilos. It is one thing He delights most to see active in our hearts. Ito yung isang gustong-gustong makita ng Diyos sa puso natin na laging kumikilos. Kaya nga, pag nakita na ang ating pananampalataya ay gumagalaw din siya. He is moved to do His great and extraordinary work in us and through us. Yun yun, mga minamahal. Kaya, faith is a power. It can move mountain. Because of faith, balikan natin ang lumang tipan. Because of that faith, si Daniel, when he was inside the lion's den, okay, nagsarado ang bibig ng lion. Okay? Because of faith, maraming kaharian ang na-conquer. Because of faith, may mga patay na nabuhay. Okay? Kaya lang, alam nyo, minsan may mga pagkakataon na itong pananampalatayang ito, yung kapangyarihan nito ay minsan nawawala. Okay? Kasi alam naman natin yan, merong araw malakas ang ating pananampalataya, pero may mga araw na ito naman ay nangangailangan ng kalakasan. Kaya nga alam nyo, naalala ko yung prayer ni Jesus. Sabi niya sa pag-aaral sa talata, Jesus prayed for Simon Peter that his faith fail not. Because sometimes faith fails. Okay? May mga pagkakataon na ito'y tumitigil. Kaya, ano dapat natin gawin? Dapat nating i-renew ang ating pananampalataya. No? Lagi nating i-renew yung supply ng strength na ito ay manggagaling sa Panginoon. Kaya nga, ang problema ngayon ay ito. Paano natin masusuplayan yung faith natin na ito? Paano natin masusuplayan? Paano nang gagawin natin? May pagkakataon na talagang nagpa-falter, nagpe-fail ang pananampalataya. Minsan it comes to a halt, tumitigil. So kasi dapat nating maintindihan ito na dapat ang faith natin ay renewable ang source ng energy. Dapat laging gano'n. Now, anong gagawin natin? Ang isang bagay para ma-maintain natin itong ating pananampalatayang ito, okay? Dapat tayo ay rooted and grounded in the unfailing love of God. Okay? Ito yung antidote, ito yung remedy. Para yung faith natin nagpapatuloy, it must be rooted and grounded in the unfailing love of God. Maring dumating ang ating pananampalatayang mag-fail, ang hope mawala din. Pero sabi ng Bible, love never fails. Kaya nga di ba may talata, now abides faith, hope, and love. And the greatest of this is love. Okay? So anong nakita natin dito? Anong tinuturo sa atin dito? Mga minamahal ngayong umagang ito. Okay? Marirenew yung ating strength. Lalakas ulit ang ating strength. Kapag nakasalalay ito, nakaangkla ito doon sa pag-ibig ng Diyos na hindi nagbabago. It's nothing but normal for people, for person to falter, halt in his faith. Pwedeng dumating talaga yun na mawawala, titigil. Pero, mga minamahal, ito yung paalala ko ngayong umagang ito. Ano paalala? Na ang ating pananampalatayang ito ay dapat nakabase hindi doon sa kakayanan natin. It is not by might, it is not by power, sabi ng Bible, but by the Spirit, says the Lord. So dapat doon tayo nakabase. No, mamimaintain natin ang ating pananampalataya na kahit minsan dumarating talaga. It's nothing but normal for man, for person, na yung kanyang faith ay mag-fail, mag-fall. Alright? Pero pag ito'y nakabase sa kapag-ibig ng Panginoon, mga kapatid,
alam nyo, babalik at babalik pa rin tayo sa katotohanan. Kaya ngayong umagang ito, mananalangin tayo minsan pa. At ang ating panalangin ay, Lord, strengthen my faith. Okay? Kailangan makita natin lagi, maranasan lagi natin yung loving kindness ng Diyos. Kaya tinalaki ko nung mga nakakaraan yan, I tried to explain it more in a much deeper understanding about the loving kindness of God, yung kagandahang loob ng Diyos, yung kabutihan ng Panginoon, yung kabaitan ng Diyos, na ito ay katumbas sa salitang grace at kakambal ang salitang mercy at kadikit ang salitang goodness. Kaya yung unfailing love of God, ito yung zealousness of God to maintain His love sa bawat isa sa atin. Yung bang may mga pagkakataon talagang aminado tayo dito. Sometimes ang ating faith ay nanghihina. Merong tayo parang ang hirap paniwalaan ang sinasabi ng Diyos. Parang ang hirap yung sinasabi ng pastor. Parang ang ating kaisipan, kasi pastor, hindi ikaw ang nasa kalagayan ko. Hindi ikaw ang may karamdaman, hindi ikaw ang hindi ikaw ang nangangailangan. Alam niyo mga minamahal, ngayong umagang ito, paalala ko po bago tayo manalangin. Ang ating pananampalataya mapapanatili natin kung lagi nating pinapanatili ngayong umagang ito, yung idea na mahal ka ng Panginoon, yung zealousness niya, hindi nagbabago para sa iyo. Yung commitment niya, na sa araw-araw na tayo'y nagigising, committed siya. Hindi siya nagkukulang, hindi siya nagkakamali. Kailanman yung pangako niya na i-provide ang ating lahat ng pangangailangan ay kanyang ipoprovide. Meron pa tayong kasamang mercy na sometimes we deserve judgment but because of His mercy, hindi tayo tumatanggap. Alright? Kaya ngayong umagang ito yung gusto kong pag-anahin natin. I want you to activate your faith. Kasi mountain speaks of some obstacle. Mountain speaks of blockage. Mountain speak of mga hindrances. Alright? So ngayong umagang ito, I want you to activate your faith and I want you to move your mountain away from you. Ano mang mga bagay na umahadlang sa mga pagpapala ng Panginoon? Ano mang mga bagay na umahadlang upang maranasan mo ang himala ng Diyos? Ngayong umagang ito, I want you to activate your faith. Ito'y mapapanatili mo lang kung ngayong umagang ito, sasabihin mo sa Panginoon, Lord, salamat po. Hindi nagbabago ang pag-ibig mo sa akin. Kaya mayroong kanta, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercy never comes to an end. They are new every morning. New every morning. Great is thy faithfulness. O Lord, great is thy faithfulness. Amen? Amen. So ngayong umagang ito, please, flow with me, go with me. I want to activate your faith. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagbabago sa iyo. Kaya wag mo babaguhin din yung pananampalataya mo sa Kanya. If you want God to move, no, you can only move God through your faith, not by your prayer. It is the faith that moves God, that God will move the mountain. Alright? So ngayong umagang ito, babanggitin ko minsan pa ang mga pangalan nyo bago ako manalangin kasi aangkinin natin ngayong umagang ito. Ano man ang inyong mga problema, ano man ang inyong pangangailangan, ano man ang inyong sitwasyon. Alright? I want you to move that mountain away from you. Okay? Just have a faith just like a mustard seed. Alright? So, ang panalangin ko ngayong umagang ito ay idideklara ko para kay May Lucasan, Bert Bernabe, Luz Briumbuela, Corazon de la Rosa, Imelda de Leon, Yet Concepcion. Of course, to Sister Lano Bahel, bonjour, Sister Esther. Bishop Flores, Rudy Manuel, Monina Cas. Alright? Pastor Deo Orbeta. Alright? I want you to take this challenge. Alright? If you want God to move, if you want God to be pleased, sabi ng Bible, without love,
Hindi. Without hope, no. Without faith, it is impossible to please God. Right? So ngayong umagang ito, mananalangin po tayo mga minamahal. At nais kong sabihin sa inyo ngayong umaga, na ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagmamaliw. Doon lang tayo dumiretso. Lord, hindi nagbabago pag-ibig mo sa amin. Ano man ang ginagawa ko, ano man ang kasalanan ko, thank you for your mercy. Thank you for your grace. Thank you for your goodness. Amen? Sa maghapong ito, mag-enjoy tayo. Ang Thursday natin ay hindi magiging Thursday, but it is completely Thursday. Kaya ngayong umagang ito, alam nyo, yung mga lagi natin nakakasama sa ating panalangin ito, no wonder God is really pouring out His bountiful blessings sa bawat isa sa inyo. Why? Because yung faith natin, ang nakita ng Panginoon, lumalago tayo sa ating mga pananampalataya. Pag-aralan niyo ang Bible sa New Testament, lahat ng tumawag sa Panginoon, lahat ng lumapit sa Panginoon ay namangha siya kapag ang nakikita niya ay ang kanilang mga pananampalataya. At pag nakita ng Diyos yung kanilang pananampalataya, ay dumarating ang himala, dumarating ang kagalingan, dumarating ang provision. Ngayong umagang ito, kapatid, hindi natin mahihipo ang puso ng Panginoon dahil malaki ang problema natin o gaano man ang size ng pangangailangan natin. Ngayong umagang ito, you can move the heart of God by your faith. Amen? By your faith. By your faith. Alright, so I want you to activate your faith right now. Lahat ng prayer and declaration ngayong umagang ito, I want you to activate your faith. Alright, balik tayo dito. Kaya, Panginoon, muli, dumadalangin ako sa iyo sa umagang ito, Panginoon. Dinadalangin ko po sa iyo, Ama, ang pagpapala mo ay patuloy mong ibubuhos, Lord, sa lahat ng mga nangangailangan, Panginoon. Sa lahat, O Diyos, na ngayong araw na ito may sitwasyon, Panginoon, na hindi maganda. Lord, I pray, Father God, that today you are going to move, Lord God, in such a mighty way, Lord, because hindi yung aming problema ang nakita mo, hindi yung aming pangangailangan ang nakita mo, hindi yung aming karamdaman ang nakikita mo, ngunit ang nakikita mo ngayong umagang ito, Panginoon, ay ang aming pananampalataya na ikaw, Panginoon, ay hindi nagbabago. Ikaw ang aming Panginoon na hindi kumukupas ang iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, marami pong salamat. Idinideklara ko ngayong umagang ito, Panginoon, na minsan pang dadaloy ang iyong himala, minsan pang dadaloy ang iyong pagpapala, minsan pang dadaloy ang iyong kapangyarihan. Lord, sa bawat isang kasama namin sa panalangin ito, Panginoon, in the mighty name of Jesus. Lord, marami pong salamat, Panginoon. I pray, Lord, ang bawat isang nakikinig ngayong umagang ito, Panginoon,
ay mag-activate ang kanilang pananampalataya, Panginoon. Sapagkat pag nag-activate ang aming mga pananampalataya, Panginoon, we can move that mountain, Lord. It is not I, Lord, but your power will move that mountain away. Any obstacle ng pagpapala mo, Panginoon, anumang mga humahadlang ng mga pagpapala mo, Panginoon, anumang mga pumipigil, Panginoon, para maranasan namin ang iyong himala. Anumang pumipigil para maranasan namin ang iyong kagalingan. Anumang pumipigil, Panginoon, para maranasan namin ang iyong provisyon, ang iyong proteksyon. Ngayong umagang ito, Panginoon, ang aming pananampalataya ay pinapalago mo upang ito'y, Panginoon, lalo na iangkla namin sa pag-ibig mo, Panginoon, na hindi nagmamaliw. Ngayong umaga, Panginoon, dinideklara ko ang pagpapalang pisikal, pagpapalang material, pagpapalang espiritual, pagpapalang pinansyal sa lahat ng mga nakikinig, Panginoon, sa panalangin ito. Lord, yung mga nasa hospital ngayong umagang ito, Panginoon, bayaan mo na manampalataya sila, Panginoon, na ang pag-ibig mo ay hindi yung nagmamaliw. Bayaan mo, Ama, na ngayong umagang ito, manampalataya sila sa isang Diyos na buhay. Hindi namin nakikita, ngunit nagpapakita ng kanyang himala, nagpapakita ng kanyang kagalingan, nagpapakita ng kanyang kakayanang magbigay ng proteksyon, nagpapakita ng kanyang kakayanang magbigay ng kanyang provisyon. Lord, ngayong umaga, marami pong salamat, Panginoon. Salamat po, Ama. Sapat na, Panginoon, na makita namin, O Diyos, ang lahat ng mga bagay na ginagawa mong ito sa aming mga buhay, Panginoon. Sa gitna ng pandemic na ito, Panginoon, naranasan namin ang iyong pag-iingat, ang iyong pagpapala, ang iyong proteksyon. Lalaging kong patuloy ngayong umaga sa lahat ng mga lalabas ng kanilang tahanan para magtrabaho. Ang pag-iingat mo po ay palaging sumakanila, Panginoon. Ang proteksyon mo ay palaging sumakanila. Lord, yung lahat ng may mga pangangailangan sa pinansyal at sa material at sa pinansyal, Lord, sa pisikal, ngayong umagang ito, Panginoon, hallelujah, alam namin, committed ka na i-provide mo ang lahat ng pangangailangan ito. Salamat, aming Diyos, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, Lord, we declare today, Father, that your blessings will continue to pour out today, Father God. And I speak for this blessing, Lord God, to flow even to Sister Linda Hamadi, even to Giselle Jas, and to all those people watching this program today. In the name of Jesus. Hallelujah. Brothers and sisters, I want you to receive your healing right now. I want you to receive your miracle right now. Your provision, your protection in the name of Jesus. Lord, thank you so much for the things that you are about to reveal today in the name of Jesus. Lord, help us. Let our faith, Lord, grow and will continue to grow. Thank you, Lord God. We continue to intercede, Lord, even in behalf of our town, GMA, General Mariano Alvarez. I keep on praying for my mayor, our vice mayor, and all the town councilors, lahat ng mga barangay captain, lalo na po ang kapitan sa aming barangay, Kapitan Gosar, Kapitan Alday, Kapitan Llames, Kapitan Tuatis, at ang aming Kapitan Suarez, Panginoon. I speak forth blessing, Lord. I speak forth healing and miracle, even to those who are already been affected by this COVID-19. In the mighty name of Jesus. Lord, thank you to all those who join with us, Lord. Once again, Lord, I speak forth blessing to flow upon these following persons right now. In Jesus' mighty name, I want you to receive May Lucasan, Bert Bernabe, Luz Brimbuela, Corazon de la Rosa, Imelda de Leon, Yet Concepcion, Lano Bahel, Bisa Flores, Rudy Manuel, Monina Cas, Pastor Deo Orbeta, Marica Artura, Giselle Jas, Linda Sullivan Amadi, Lano Bahel, Leia Rossini, alright, Janet Chorera, Lilitrisa Fernandez, Jobet Resco, Julian Briones, Marisa Riamulio, Joyce Madelo, Novi Redima. Hallelujah. You are all candidate to receive this blessing. Hallelujah. Elis Castro, Amila Natividad, Estela Maris Laron. Lord, salamat. Patuloy namin dinadalangin sa iyo si Sister Baby.
si Kuya Cesar, Panginoon, pagpalain mo po sila. Lord, ano man ang mga pangangailangan, Lord, our faith now is activating. Lord, tatanggapin nila ang iyong himala, tatanggapin nila ang iyong pagpapala. Salamat po, Ama. Ang lahat ng papuri pagsambay tanging sa iyo lamang. Ito ang aming dalangin sa iyo sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Alright, maraming salamat. Alam ko po ngayong umagang ito ay nag-activate na ang inyong mga pananampalataya. You can move mountain, no? You can move mountain kung ang inyong faith ay activated na. Paano mag-activate ito? Paano ito maririnig nyo? Huwag nyong babaguhin sa kaisipan ninyo. Ang Diyos ay hindi nagbabago ng pagmamahal niya para sa iyo. Okay? It is not our good works. Okay? It is not yung ating good deeds. Yung good work, kasunod lang ng ating salvation niya. Alright? So, pagpalain kayong lahat ng Panginoon ngayong umagang ito. Damahin nyo, tanggapin ninyo ang lahat ng pagpapala ng Diyos na inilaan niya para sa araw na ito. Have a blessed Thursday, everyone. God bless you all. Feeling